Ang problema nito, pag naka-on yung aircon, maingay yung belt. Stop! Bante! Bante! Pero pag naka-switch off yung aircon, walang masyadong malakas na ingay. Kaya nga ko nga itong hood para ma-check ko itong mga belt niya. Ako naman, mag-aalas 6 na pala ng hapon. Aabutin na ako dito ng gabi. Nagkataon. Sa nakikita ko, parang bago pa itong mga belt ni customer na nakalagay. Aircon mo nga! Aircon! Yun lang. Sa nakita ko dito mga boss, maluwag lang naman itong mga belt niya. Ay, pag naka-aircon ganyan? Oo. Bakit? Papagawa mo pa? Mas maganda nga yun. Meron kayo kakaiba yung sasakyan mo eh. Kaya lang sa mga steering eh. Very good. Para di na rin. Pa-switch off ko itong makina mga boss para ma-check up ko itong mga belt niya isa-isa. Patay mo aircon. Tingnan nyo, pag switch off yung aircon nito, mawawala yung ingay. O, diba? Makina. Makina patay. Bago ba to? Bago na to? Bago yan. Sino kabit? May sa Pasig, mekaniko. Sa nakita ko, tama naman yung pagkakakabit dito sa mga belt. Sadyang talagang kailangan lang itong i-adjust dahil nga sa lumuwag. Walang hindi maluwag. Ulitin ko yung pag-check up para makita nyo na maluwag nga itong mga belt niya. Oh. Yan yung sa alternator. Oh. Nakita nyo, ang luwag niya. Masigit pa naman yung position ng bolt para maluwagan nyo. Andito yan oh, sa may gilid ng alternator. Sa likod niya, ayan oh, mga buso yung kinakapako. Bali, ang gagawin nyo dyan para may adjust nyo itong alternator belt, gagamit kayo ng box wrench na number 12. Ayan yung pinakita ko. Tapos dito sa alternator, sa may ibabaw niya, andyan yung bolt na luluwagan nyo para makapag-adjust kayo dito sa fan belt niya. Hindi nyo kasi maibubuka itong alternator kapag yung bolt dito sa adjuster niya, hindi nyo siya maluluwagan. Diyan lang naman yung location ng bolt ko. Ayan o, yung pwesto nung pinaglabasan ko ng box wrench sa number 12. Nandun lang. Hindi nyo naman kailangan tanggalin yung bolt na number 12. Luluwagan nyo lang yun mga boss. Dahil nga sa naluwagan ko na yung number 12 na bolt, gagamit ka ngayon ng kahit anong klaseng tubo na pwede mo ngayon ipambuka dito sa alternator. Inilagay ko yan dito sa pagitan ng makina at ng alternator mga boss para itong tubo na gagamitin ko or yung flat bar na yan, hihilahin ko yan para bumuka nga itong alternator at yung belt niya mag-adjust. Hihigpit siya ngayon. Kaya lang mga boss, medyo nahirapan ako ibuka itong alternator kaya nagpatulong ako kay customer. Para itong gagamitin ko ng panikwat dito sa alternator, siya yung hihila. Para yung alternator nga bumuka. Gaya nga ng sinabi ko, ito namang belt niya sa alternator, hihigpit yan. Yun lang mga boss, kahit na ilapit ko pala itong camera, hindi nyo rin pala makikita yung bolt na hihigpitan ko. Pero kung yung makikita nyo yung wrench na ginagamit ko, ayun, inilalabas-labas ko para makita nyo kung saan yung location ng bolt. Dito lang naman yan sa ibabaw ng alternator. At yan ang mga boss, kung makikita nyo, hinihigpitan ko na yan yung bolt niya. Para itong adjuster ng alternator belt, hindi na siya gagalaw. Pero hindi pa naman final yung pagkakahigpit ko sa number 12 na bolt. I-check ko muna ulit itong belt kung tama na ba yung pagkaka-adjust ko at dahil sa okay naman, meron siyang clearance, hindi naman siya masyadong mahigpit. I-final ko na ngayon yung higpit dito sa bolt na number 12 sa adjuster niya. At pag okay na yung pagkakahigpit ko ng bolt, i-check ko ulit itong alternator belt. Mahalaga kasi mga boss, pag nag-adjust kayo ng alternator belt, meron siyang clearance. Hindi pwede yung sobrang tigas niyan, yung banat na banat. Dapat pag diniinan nyo yan o kaya inangat nyo siya, meron pa rin siyang kahit maliit na clearance. Pwede mo naman ulit-ulitin sa pag-check up mo ng belt para sigurado ka nga na tama yung pagkaka-adjust mo. Dahil nga sa okay naman na, wala nang problema sa pagkaka-adjust ko. Dito naman ako ngayon sa aircon belt niya. Ayan mga boss, nakita nyo, di ba? Maluwag talaga itong belt dito sa aircon. Kaya nga pala, yung tinuturo ng daliri ko, yan yung adjuster nitong belt ng aircon at ng power steering. Kasi magkasama lang sila mga boss yung belt ng aircon tsaka ng power steering. Kaya pag mag-a-adjust ka ng belt niyan, nandito siya sa power steering pump nakatabi. Ayan mga boss, yung inilawan ko para ma-adjust nyo nga itong belt dito sa steering or dito sa aircon belt ng compressor niya, gumamit kayo dyan ng socket wrench na number 14. Ayan mga boss, may katigasan lang kaya medyo nahihirapan ako sa pagluwag. Pero kaya nyo yung mga boss, nakita nyo di ba? Naluwagan ko na itong isang bolt niya. Bali dalawa yan mga boss, sa baba yung isa. Ayan nakita nyo, yung isa sa baba. Luluwagan nyo rin yan. Kaya lang talagang grabe yung naghigpit nito. Kaya nilagyan ko yan ng station mga boss para maluwagan ko itong bolt na number 14. Ayan, makikita nyo, yung higpit Nagtataka lang ako, sobra-sobra naman yung pagkakahigpit ng pagkakagawa. Pero itong belt niya lumuwag pa rin. Ganon din mga boss, hindi nyo kailangan tanggalin yung
dalawang bolt na number 14 dito sa adjuster niya. Luluwagan nyo lang yan. Wala kayong ibang gagawin. Tapos, dito sa likuran ng power steering pump, kung makikita nyo, tanggalin ko muna itong ilaw. Yan o, gumamit ako dyan ng box wrench sa number 12. Ayan, kung makikita nyo, luluwagan ko yung nut dyan. Dito nga yan, sa likuran ng power steering pump. Para pag nag-adjust ka, gagalaw itong power steering pump. Para yung belt nga, hihigpit naman siya. Medyo masigip lang yung position ng pagluwag mo at paghigpit dyan mga boss sa nut. Dahil nga sa kita nyo, maraming nakaharang pero makukuha nyo yan sa tiyaga. At pag naluwagan nyo na yung nut na number 12, mo na ngayong pihitin itong adjuster bolt sa power steering pump mo. Ayan mga boss, oh. Ayan, yung ano na yan, number 14 na bolt. Bali, ang gagawin mo dyan mga boss, para makapag-adjust ka, pihitin mo yan, pakanan, pahigpit. Ihigpitan mo yan mga boss. Tapos ito namang power steering pump, tutulak naman yan paatras para itong belt ng aircon, syempre kasama na dyan sa belt itong steering, hihigpit ngayon siya. Ganun lang naman ang style dyan mga boss. Gaya nga ng sinabi ko, basic na basic. Pero bago tayo magtuloy-tuloy mga boss, shoutout ko muna si Fidel ng Nueva Ecija, si Tonsi Tony, Edelberto Navarro, Fernan Casin, Roy Cañete, at si Diosdado Castro. Isama na natin sa shoutout si Rance G. At gaya ng dati, maraming salamat sa pagsuporta nyo, mga panonood, sa mga comment nyo. Salamat sa iyo mga boss. Alam nyo mga boss, wala namang kwenta yung nagko-comment kayo ng masama sa kapwa nyo eh. Lalo na't yung ginagawa niya, maayos naman. Okay lang sana kung gumagawa ng masama, pwede nyong sawayin sa pagsasalita nyo ng hindi rin maganda laban sa kanya. Pero pag maayos naman yung ginagawa ng kapwa mo, bakit mo siya kailangan pagsalitaan ng masama? Tandaan nyo mga boss, yung nagko-comment kayo sa kapwa nyo ng masama, nagagalit kayo sa kanya, na wala naman talaga kayong dapat ikagalit. Isa lang ibig sabihin nun, masama kayong tao. Kasi isa lang naman ang nagagalit sa mabuti, kundi yung gumagawa ng masama. Balik na ako sa trabaho mga boss. Nakita nyo yung pag-adjust ko dito sa belt ng steering niya, di ba? Medyo kulang pa yan mga boss, kaya kung makikita nyo, pinihit ko ulit itong bolt adjuster niya dito sa belt ng steering. Kunting pihit na lang yan mga boss, at pag okay na, i-check ko ulit yung pagkaka-adjust ko dito sa belt ng power steering. Ididiin nyo lang naman itong belt mga boss na dapat meron siyang clearance, wag yung banat na banat. At dahil sa okay naman, ibig kong sabihin tama na yung pagkaka-adjust ko, una kong higpitan yung nut dito sa likuran ng power steering pump motor. Ayan o, ayan, nakita nyo yung number 12 na nut, ihigpitan ko ulit yun. Kasi kanina, di ba, niluwagan ko yan before ako nag-adjust. Ngayon naman, ihigpitan ko na yan. At pag okay na, balik na ulit ako dito sa harapan ng power steering pump. Dahil nga sa yung niluwagan ko dyan na bolt na number 14, kung makikita nyo, ayan o, inihigpitan ko na yan. Sa paghigpit niyan, mga boss, gumamit lang naman kayo ng socket wrench sa number 14. Siyempre, dahil nga sa dalawa yung bolt na number 14 na niluwagan mo, yung taas at yung baba, pares mo silang hihigpitan. At sa paghigpit na gagawin nyo mga boss, syempre naman dapat yung maayos na pagkakahigpit. Kita nyo naman nung niluwagan ko yan kanina, sobrang higpit. Talagang yung gumawa sigurista. Dahil nga sa okay na ito mga boss, pa-start ko na itong makina. Okay, start! See? Okay. Eto mo nga! Kami, alikabok lumalabas eh. Alam niyo mga boss, isa sa dahilan kaya ginabi ako sa paggawa ng sasakyan ni customer. Actually, meron pa itong konting ingay sa belt niya eh. Pero hindi sa belt nang gagaling. Dun sa in-spray ni customer na pampawala ng ingay ng belt. Kaya nga, nagulat ako eh. Kailan lang napalitan itong belt niya pero nag-ingay agad. Yun naman pala, meron siyang ginamit sa pang-spray. Yun mga boss, tinanggal ko pa yung malagkit na yun dito sa mga pulley niya. Kaya lang, hindi ko talaga matanggal lahat yun dahil nga sa sobrang lagkit. Kaya nga, meron pa itong konting ingay. Sabi ko nga kay customer, kung hindi mawawala yung ingay, kakalasing ko itong belt niya, tapos yung bawat pulley nito, lilinisan ko para matanggal ko yung mga malagkit na in-spray niya dito nga sa pulley. Actually, yung belt lang naman na in-spray niya, kaya lang yung malagkit na yun, kumapit dito sa pulley. Ayun ang naging problema.
Alam niyo mga boss, pangatlong beses na akong naka-encounter ng ganitong problema. Nagpalit ng belt tapos di nagtagal nagkaroon siya ng ingay. Nung in-adjust ko, nung wala sandali yung ingay, may bumalik din. Nagtaka ko, mahigpit na yung pagkaka-adjust ko ng belt, pero yung ingay hindi pa rin nawawala. Ngayon, ang ginawa ko, tinanggal ko yung belt. Tapos kinausap ko yung customer kung meron ba siyang in-spray dito. Nung sinabi niyang nag-spray siya nung pampaalis nga ng ingay ng belt, yun, dun na ako nagduda. Nang pinanggagalingan nga ng ingay ay yung ginamit niyang pang-spray sa panel. Kaya baka ba rin ano? Hold. Kaya nga sabi ko kay customer, sa susunod, huwag na siyang gagamit ng mga pang-spray sa belt. Kung kailangan na talagang palitan yung belt, palitan na lang para hindi ka madoble Okay, good. gastos. Kaya nga nang nangyari sa kanya, na kahit Very mo. na napalitan na ng bagong mga belt itong mga pulley niya, meron pa rin ingay na lumalabas. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!